mga pananampalataya, may oras ka ba para samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dani-dani bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arquelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya ay natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng propeta, siya ay tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kumusta ang pamilya mo? Mga kapanampalataya, ang unang linggo sa panahon ng Kapaskuhan ay nakatalaga sa banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. O kaya't ang ating ipinagdiriwang ng kapistahan ng banal na mag-anak ngayong araw na to. Si Jesus ay dumating, ipinanganak at napabilang sa isang mag-anak o pamilya, kasama ang kanyang mga magulang na sina Jose at Maria. Kagaya ng isang tipikal na pamilya, hindi naging madali sa umpisa ang lahat. Nagkaroon sila ng mga gulo at problema. Makikita natin sa ating ebanghelyo ang marahil ang pinakamabigat na problema na kanilang kinaharap. Ang pagtakas sa mga taong gustong patayin si Jesus sa pangunguna ni Haring Herodes. Makikita rin natin ang pagtulong sa kanila ng Diyos. Bago pa dumating ang mga taong inutusan para siya patayin, nakatakas na sila papuntang Ehipto. Ang ating mga pamilya ay hindi rin nakakatakas sa mga problema at pagsubok. Maaaring problema sa asawa, problema sa magulang, problema sa mga anak, problema sa pera, at problema sa maraming mga bagay. Hindi tayo mauubusan ng problema. Ang mahalaga ay parating nakaabang ang tulong ng Diyos sa atin. Kailangan lang nating hingin ang tulong ng Diyos. Or minsan pa nga, bago tayo magsabi, nandyan na ang tulong. Hindi niya tayo kahit kailan pababayaan. Sa pagbibigay ng biyaya ng tulong, madalas gumagamit ang Diyos ng mga tao at mga sitwasyon at pangyayari upang matanggap natin ito. Kailangan lang talaga natin imulat ang ating mga mata at buksan ang ating mga puso para matanggap ang mga ito. Halimbawa, madalas problema ng pamilya ang pera. Minsan may mga dumarating na oportunidad sa ating buhay para tayo ay kumita ng pera para may pambili natin sa mga pangangailangan ng ating pamilya. Narinig ko ito minsan sa isang pare. Ang Diyos dapat wala sa harapan. Dahil ang makikita lang natin o ng mag-anak ay ang kanyang likod. Hindi rin pwede sa gilid. Dahil
Isa lang ang makakakita sa Kanya. Hindi rin pwede sa likod, lalo na dahil mas lalo nating hindi makikita ang Diyos. Dapat daw, ang Diyos ay nasa gitna natin. Nasa pagitan, para ang Diyos mismo ang hahawak sa bawat isang membro at siya ang aakay sa pamilyang ito papunta sa magandang bukas. Kagaya ng madalas ay pinapayo sa mga bago mag-asawa, dapat manatiling nasa gitna ng pamilya ang Diyos. Sapagkat kapag siya ay nawala, kapag ang Diyos ay nawaglit, mawawala rin ang magandang pamilya na ating binuo. Isang sikreto sa maayos sa pamilya ay ang sama-samang pagdarasal. Sabi nga ni Father Patrick Peyton, "The family that prays together stays together." Halinawa sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, hilingin natin sa Diyos ang isang maayos at mapayapang pamilya. Patawarin at unawain natin ang bawat isa. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pamilya. Batid po namin ang aming mga pinagdaraanan at suliranin. Tulungan po ninyo ang aming pamilya na matutong magpatawad sa mga pagkakamali, umunawa sa mga kakulangan ng bawat isa, at magbigay na pagmamahal sa bawat membro ng mag-anak. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po sa ating lahat.